inyo pong napanood, inyo pong malamang nabasa yung kanyang supplemental affidavit na binasa po nitong si Sir Ramil Madriaga. Ano ang inyong reaksyon? Reaksyon, hindi nakakagulat na puro kasinungalingan na naman ang sinabi niya dahil alam na namin to nung unang affidavit niya pa lang, na patunayan na natin dun sa filing ng perjury complaint na wala silang personal or professional relationship nitong ni VP Sara at kumpleto po tayo sa ebidensya para patunayan ito. Kaya kahapon, alam natin kung may idadagdag siya, kasinungalingan din. And mapapatunayan din namin sa tamang panahon na false. False ulit. Oo. Attorney, doon po sa magkakilala sila, meron siyang mga inilabas na mga, kasi may video greetings, happy birthday, no? Opo, isa yon. Oo, and then meron din pong mga event, no? Kasi kung picture lang naman, madali yun kahit na sino pwede magpa-picture. Pero yung pong sinasabi na sa buo daw po na testimonya ni Madriaga, sa iba ang napatunayan lamang niya na sila ay magkakilala ni VP Sara kasi sa mga pictures at sa video. Ano po masasabi niyo doon? Unang-una dun sa birthday greeting, no? Tingin ko nga, yun ang nagpapatunay na hindi sila magkakilala. Kasi kung tunay kayong magkakilala, sabi niya, 2018 pa lang, magkakilala na sila, nagtatrabaho na siya para kay VP Sara. Hindi mag-greeting ng ganun si VP Sara, yung parang fan sign na greeting. At saka nakausap na rin po natin yung kumukuha ng video sa opisina ni VP Sara, itong mga birthday greeting. At handa po siyang ipakita kung gaano po kadami ang birthday greetings na yan na sabay-sabay binidyo ni VP Sara para dun sa mga supporters na nag-request ng greetings na hindi naman niya kilala talaga. Pati na the fact na yung mga greetings na gano'n, para lang yun dun sa mga hindi niya kilala. Kasi yung mga kaibigan niya or katrabaho niya, syempre tatawagan niya na lang yun or pupuntahan niya. Hindi ko na. Tapos itong mga virtual meetings naman, syempre virtual meetings kasi ang totoo lang sa sinabi ni Madriaga kahapon is binuo niya itong Easy Pilipinas na campaign or volunteer support group na sumuporta sa kandidatura ni VP Sara noong 2022. Ngayon, pero yung support groups po na yan, napakadami po niyan. So, hindi po yan kilala lahat ni VP Sara. At saka, while true na siya po ang bumuo ng Easy Pilipinas, hindi po totoo na inutusan siyang buuin yan or na pinondohan siya either ni VP Sara or ni Pangulong Duterte. Ano pong pruweba natin? Ang pruweba po natin ay isang text message mula kay Attorney Ryan Kilala na nakilala ni VP Sara sa San Sebastian Law. Fourth year law student noon si VP Sara. Ito naman si Attorney Kilala ay Associate Dean ng San Sebastian Law. Si Attorney Ryan ang nag-request kay VP Sara kung pwede niyang paunlakan yung Easy Pilipinas na makipag-virtual meeting sa kanila. So anong pinapatunayan nun? Diba, kung kilala mo talaga si VP Sara, nagtatrabaho ka sa kanya for 3 years na at the time, bakit kailangan mo pa dumaan kay Attorney Ryan para magkaroon ng virtual meeting with VP Sara? So, ang importante ding malaman ng tao is, number one, nasa perjury complaint na po yan, na final namin nung Marso pa sa Office of the City Prosecutor of Taguig. But more importantly, Manong Ted, yung perjury complaint na yan, all 340 pages of it, kasama lahat ng supporting testimonies and documentary evidence. Nasa House Justice Committee din yan kasi binigay yan sa kanila kasama nung answer ad cautelam ni VP Sara. So alam po nila lahat ng ebidensya laban kay Madriaga, nagbubulag-bulagan po sila. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.